and people were wondering, did the Philippine government arrange for the plane? Kumbaga tayo ba ang nagbigay? Yes. Or, okay, go on, Secretary. Yes. The plane is chartered by the Office of the President. We brought them straight to the Netherlands. Ito ang wow trending sa buwatan ng mga kaalyado ni Marcos Jr. sa pag-aresto, pagsuko at paghatid kay dating Pangulong Duterte sa isang dayuhang hukuman bistado. At ang nasa likod at siyang nagbayad pa mismo sa sinakyang eroplano ni former President Rodrigo Roa Duterte ay walang iba kundi ang presidente ng Pilipinas na si Marcos Jr. Kasama din si General Anyo at ang DND Secretary na si Gibo Teodoro. Sa isang interview, isiniwalat ni Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya na ang pagpapaaresto, pagsuko at paghatid kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC ay planadong operasyon ng isang core group na kinabibilangan ni Marcos Jr., National Security Advisor Eduardo Anyo, Defense Secretary Gilbert Teodoro at siya mismo. Sa isang interview sa Bilyonaryo News Channel, On Point, tinanong ni Pinky Webb si Rimulya kung sino ang unang nakaalam sa plano. Hindi mo maaaring planuhin ang ganitong operasyon at isama ang napakaraming tao. Ibinunyag din ni Rimulya na si Anyo ang dating kasapi ng gabinete ni former President Rodrigo Roa Duterte ay may malaking papel sa operasyon. Sa tingin ko, may natitira pa siyang pagmamalasakit kay dating Pangulong Duterte. Maganda ang kanilang naging samahan noon, ngunit siya ay isang profesional, isang sundalo at isang Ginoo. Kaya ginawa niya ang kanyang tungkulin at impormasyon ang kanyang nakalap at ibinahagi niya talaga na maaasahan. Dagdag pa ni Rimulya na si Anyo ang nagbigay ng impormasyon. May mga diskusyong mananatili lang ang dating Pangulo sa Hong Kong o sa China. Halimbawa, ang mga usapan kung uuwi pa sila o hindi. Sa tingin ko, ang abogado niya ang pumapabor na mananatili siya sa Hong Kong o sa China, ngunit nanaig ang kagustuhan ng kanyang mga anak na umuwi na siya. Matapos nga ang pagbalik ni former President Rodrigo Roa Duterte sa bansa noong March 11, agad siyang inaresto at minadaling ipadala sa The Hague. Ang mga revelasyon na ito ni Rimulya ay nagbibigay ng malinaw na larawan kung paano pinlano at isinakatuparan ng Administrasyong Marcos Jr. ang pagsuko kay former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Taliwas ito sa pahayag ni Marcos Jr. noong gabing iyon na consistent naman tayo, hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. We didn't help them in any way. At napag-alaman din na mula sa isa pang panayam kay Rimulya, kasama si Karen Davila na ang opisina ni Marcos Jr. ang nagbayad sa eroplanong madali ang ihatid kay former President Rodrigo Roa Duterte sa The Hague. Ang eroplano ay inarkila ng Office of the President, diniretso naman siya sa Netherlands noong alas 11 ng Martes ng gabi. Wheels up, isinuko namin siya sa International Criminal Court ayon pa kay Rimulya. Base sa mga salaysay ni Rimulya, taliwas ito sa mga pahayag ni Marcos Jr. na hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. We didn't help them in any way. Lumilitaw na aktibong tumulong ang administrasyon sa proseso mula sa pagbabantay sa kilos ni former President Rodrigo Roa Duterte hanggang sa pagsiguro na agad siyang maihatid sa ICC sa The Hague, Netherlands. Buwelta pa nga ng mga netizen na ito pala ang nagtraidor kay Tatay Digong, lalo na ang bangag na presidente na walang utang na loob. Matapos na nakinabang sa mga ginawa ni Tatay Digong sa kanila, ang mga hudas sa Pilipinas at lalo na kay Anyo na yan ang wala talagang matinong gobyerno, ito puro traidor, kala nila magtatagumpay sila. Naturuan na sila nitong Marcos Jr. Pangarap maging presidente ng Pilipinas pero hindi pala kayang i-handle ng maayos. Nakakahiya talaga maging Pilipino kapag ang namumuno ay bangag na tulad ng mahinang presidente ngayon. Hindi natin maitataas ang dating mga noo sa harap sa ibang lahi ngayon. Tay Digong, yan po ang ating pinagtutuunan ng panahon ngayon. Pasensya na ho na wala ako kanina ha. Yung baka nagtampo yung mga kanina pang naririto. You may rejoin, may napindot lamang ho ako dahil may mga nagsasabi na mahina ang ating signal. So, una-una, magandang tanghali po sa lahat at hayaan ninyong
saluhan ko kayo kung ano man ang natitirang oras pa ng inyong pananghalian, yung mga nasa opisina, ganun din yung mga nasa eskwela at nasa trabaho at sa iba't ibang lugar. Yung mga kababayan naman natin, iba't ibang panig ng mundo, good morning, good evening, good noon, kung nasa man po kayo. And maraming salamat, marami po naghahanap sa akin simula nung naganap nga yung pag-aresto kay Pangulong Rodrigo Duterte nung nakaraang Tuesday. Ang huling pagla-live ko po, matandaan ko, ay nung Tuesday, nung ako ho ay nasa NAIA Terminal 3 at inaabangan yung paglabas sana sa tube ni Pangulong Duterte. Subalit napansin ko na rin na nakahanda na nga yung mga sasakyan doon sa tarmac, yung mga coasters at marami ng pulis na heavily armed at nakapalibot na doon sa malapit sa bababaan niya sa eroplanong kanyang sinakyan. At nung sinara na nga yung pintuan sa tube, ako ho'y dali-dali nang tumungo palabas nung terminal upang hanapin kung saan siya idadaan. And instantly, alam ko naman, napanood ho ninyo, ang bilis nag-ipon-ipon ng mga tao at nagkita-kita na rin kami ng mga ibang abogado roon, si Attorney dating Secretary Bebot Bello, nakasama ko roon. Andun din dumating si Attorney Israelito Bobet Torion. Nagkita rin kami ni Attorney Martin Delgra. So yun no ang ating inantabayanan at nakakalungkot. Today is the third day after his arrest. Nakita naman ho ninyo, ang daming videos naglabasan, ang daming news clips, news reels. Nakita natin lahat na magaspang, marahas yung ginawang pag-aresto. At kanina ho ay na-interview ako, pasalamatan ko, yung programa ni Ted Filon at ni DJ Chacha dahil nga ho ay napagbigay daan yung kanilang pag-interview. Marami ho ang gustong mag-interview. Lalo na nung araw na inaresto si Pangulong Duterte, nung Tuesday, nung Wednesday, nung Thursday hanggang sa ngayon. Nung Tuesday ho, ay hindi ho talaga namin kayo kayang sagutin sapagkat alam naman ninyo kung anong nangyayari doon sa ground. Nakita naman ho siguro ninyo yung amin pong ginagawa ni Atty. Torion na sinisikap naming mapapirmahan yung isang pahina ng affidavit ni Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte, habang siya ay nakadetine doon sa Villamor Air Base, yung sa Kalayaan Hall. Ayaw po kaming pahintulutan. Naintindihan naman natin yung sundalong naroon, yung nasa gate, yung isang tenyente. Pinapaliwanag niya, humihingi siya ng dispensa na uunawaan niya yung kahalagahan na mapapirma namin si Pangulong Duterte, pero kagaya ng disiplina ng sino mang sundalo, kahit siguro mali na inuutos, wala siyang magawa sapagkat siya'y tenyente lamang. At higit na mataas yung nag-uutos sa kanya, tayo po'y nakiusap na baka pwedeng ako na mismo makiusap doon sa kanyang hinihingaan ng pahintulot sa telepono. Subalit hindi rin pumayag yung kanyang kausap dahil ayaw ibigay yung telepono sa akin dahil makikiusap talaga ako at papaliwanag. Alam ko naman na alam nila kung ano yung kahalagahan ng dokumentong kinakailangang pirmahan at manotaryohan sa harapan ni Pangulong Duterte at sa harapan nung taong magnonotaryo. Dahil sa laki po ng kaganapan, pati po yung magnonotaryo na abogado ay nag-aalinlangan ho Nininervyos siya na ayaw niyang pirmahan dahil sabi niya, handa akong tumulong para sa bayan, para sa katarungan, at para mangibabaw ang batas. Subalit, siyempre, normal lamang ho yun nagtatrabaho lang yung tao, nag-volunteer lang na magnotaryo, pero siyempre, ayaw din naman niyang maipit yung kanyang lisensya at yung kanyang primary source of livelihood or income bilang abogado. Ayaw niyang isugal, siyempre siguro pamilyado yung tao. At naintindihan ho natin yun kay attorney. Hindi ko nabanggitin yung pangalan, baka ayaw niya magpabanggit. Maraming salamat at sa iyong voluntaryong pagtulong. You serve the people well during that time na nagboluntaryo ka magnotaryo ng dokumentong pipirmahan ni Pangulong Duterte.
naipit po talaga kami sa oras. Kung kami ay nabigyan ng access as early as 1 or 2 p.m., baka sakali ho ay napaigi yung pag-file. Although kanina nga ho ay na-interview ako sa programa ni Ted Filon at sinabi nga niya na na-deny yung application for TRO. Sabi ko yung pag-deny sa application for TRO, bagamat may naka-ready ng motion for reconsideration na hinanda ni Attorney Torion, who is also one of the local lawyers for the defense team of President Rodrigo Duterte, hindi po yun ang punto eh. Yung punto ay hindi binigyan ng access yung notaryo publiko na abogado na siyang sanang magpapapirma doon sa dokumento na na-delay ng na-delay. Nakaalis po ang dokumento ng mga 3:40 in the afternoon, diyan po sa may Pasay area. Dahil po marami yun, 18 copies and all, at talagang makapal yung petition, kinakailangan po namin ng 3 staff, 3 riders. Hindi na po kami gumamit ng sasakyan dahil hindi lalo aabot eh. 4:30 po yung cut-off doon sa pag-file sa Korte Suprema. So dali-dali, sa awa ng dakilang lumikha, umabot naman o. Subalit yun nga, ay hindi na pagbigyan yung hinihinging TRO. Ang hina-highlight po natin dito, he was denied access to his lawyers. Sinasabi na meron daw abogado doon, si former ES Bingbong Medeldea, nandun din si Attorney Martin Delgra. Tama po yun. Pero hindi rin sila humakagalaw sa loob eh. Dahil nga pag lumabas sila, hindi na sila papapasukin. Tama namang hindi nila iiwan si Pangulong Duterte dahil walang kasiguruhan. Ano bang gagawin ng mga ito? And let me just reiterate yung amin po na pag-usapan kanina sa programa ni Ginoong Ted Filon at ni DJ Chacha. Wala po yung sinasabing nabigyan ng special treatment at special nga daw yung treatment na ibinigay kay Pangulong Duterte dahil siya ay nandoon sa isang malaking lugar, maluwag, air-conditioned, diyan po sa Villamor Air Base, yung Kalayaan Hall yata kung tawagin yan. Hindi niya po hiningi yun. Doon po siya dinala. From the lounge po ng VIP lounge po ng Terminal 3, doon na siya diniretso. Hindi po niya hiniling yun. Isang bagay lang ho, ang hiningi ni Pangulong Duterte nung siniserve na yung sinasabing pag-aresto sa kanya. Ang sinabi niya, since dati siyang prosecutor at abogado, marunong ito sa batas, dalhin ninyo ako sa korte. Yun lang ho ang hiningi ni Pangulong Duterte. Dalhin ninyo ako sa korte. Hindi niya sinabing dalhin ninyo ako sa isang air-conditioned lounge at sasabihin pa later on na special treatment ang naibigay sa kanya o nailatag sa kanyang pag-aresto. Hindi yun. Hindi po niya hiningi iyon. And I'm saying this just to create the misimpression that to cover na maraming paglabag sa kanyang karapatan bilang isang Pilipino, bilang isang arestadong tao. Ang hiningi lamang niya, yun nga ho, dalhin siya sa isang korte. Sapagkat ang sinasabi, inaaresto siya under the strength of a warrant of arrest issued by the International Criminal Court. Ngayon, sinasabi na ho, ang dami ng mga academics, ang daming mga scholars, ang daming magagaling na abogado, ang daming marunong na maaalam sa batas na nagsasabi 2 things. Nung tayo ay nag-withdraw diyan sa pagiging bahagi ng ICC, wala ng jurisdiction ng ICC. Marami rin naman nagsasabi, hindi, may cut-off yan. Lahat ng mga kaganapan na nagkaroon na ng jurisdiction ng ICC, saklaw yan at may visa pa. Alam mo ninyo, nananatili ang legal theory ng legal defense team ni Pangulong Duterte na wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Unang-una, magkakaroon lamang ho ng jurisdiction ng ICC, so hindi na po natin kaya ipatupad yung mga umiiral na batas sa ating bansa. Hindi na po natin kakailanganin ng ICC sapagkat bukas po ang lahat ng baitang ng korte, magmula sa MTC, magmula sa RTC, patungo yan sa Court of Appeals. Nandyan ang Sandigan Bayan,
Nandyan ang Court of Tax Appeals kung may kinalaman sa pagbabayad o hindi pagbabayad ng buwis ang inyong hinaharap na kaso. Nandyan din ang Sandigan Bayan kung ikaw ay isang government official or employee. At higit sa lahat, nandyan po ang Korte Suprema eh. Doon nga kami palagi ang tumatakbo pag may mga malalaking kaso na dapat ay desisyonan o i-interpret ng Korte Suprema yung tamang aplikasyon ng batas. Kagaya po nung sinampa na petition for certiorari and prohibition. So nasaan? Walang puwang ang ICC. Kung sasabihin naman po na kulang pa sa investigation, bukas po lahat ng ating law enforcement body na nagmeroong karapatan at kapangyarihang gumawa ng investigation. Kagaya po nung CIDG ng Philippine National Police. At bukod po sa CIDG, meron po sila hanggang sa level ng stasyon ng police, whether station 1, 2, 3, 4, 5, meron pong police station investigation unit or police station investigation division. Meron pong mga investigation yan. Bukas po sila. At ganun din, hindi naman nararapat na basta-basta natin papasukin yung isang banyagan jurisdiction nang hindi malinaw. On the strength of what authority are they encroaching on our judicial process, on our criminal process? Yan o yung posisyong matagal na ng Duterte Legal Defense Team. Hindi o dahil siya ay umiiwas sa kung ano man pong ibinibintang sa kanya, makailang ulit na rin pong sinabi ni Pangulong Duterte, handa siyang harapin ang anumang ikakaso sa kanya. Ito may sibil o kriminal, pero dito sa ating mga local courts. Because also, him being a lawyer, him being a former president, and most importantly, him being a Filipino, dapat dito siya litisin sa ating bansa sa kamay ng mga kapwa niya Pilipino. Hindi taga-usig na banyaga, kagaya ng ICC. Wala po siyang plano na iwasan o magtago. Natanong din ho yan kanina doon sa programa ni Ginoong Ted Filon. Kung ito ba'y nalalaman na siya'y aarestuhin nung nasa ano pa lamang, nasa Hong Kong, tiniyak ko na nalalaman na ni Pangulong Duterte na may nakaambang pag-aresto sa kanya pagdating niya dito nga po sa Pilipinas. But there was never a second, not even a second, that he entertained the thought of not coming back, of not coming home. Hindi po niya inisip na hindi umuwi. Hindi niya naisip na magtago, hindi niya naisip yung binibintang na pag-alis pa lamang natatakas na o naghahandang tumakas. Wala po. Malinaw sa kanya na uuwi siya at haharapin niya kung anumang kaso ang ibibigay sa kanya, kung anumang warrant yan, basta't dito sa Pilipinas. Subalit, kagaya nga ho ng sinabi ko, napanood na ho ninyo ng maraming beses sa napakaraming mga video, maraming mga nag-vlogs, maraming mga nag-live, maraming mga nag-recontent kung ano ang naganap noong araw ng Tuesday, noong March 11. Nakakalungkot hanggang ngayon, even the local defense team, sa pamumuno po ito ni Executive Secretary Bingbong Medeldea, na nandoon po nakastasyon ngayon kasama ni Pangulong Duterte sa The Hague. Ang naiwan po rito, ako isinama sa bilang bahagi ng defense team dito sa local. Ang kasama ko po rito ay sila Attorney Martin Delgra, si Attorney Bebot Bello, si Attorney Fred Lim, Attorney Billy Dulay, si Attorney Bobet Torion, at yours truly, ang inyo pong lingkod. Kami ho ay nagpulong, marami ho naghahanap sa akin. Simula ho kasi nung nangyari yung marahas at magasbang na pag-aresto, not befitting a Filipino, not befitting a former president, not befitting a man who recognizes Philippine jurisdiction. Kaya sinasabi nga niya, kung may warrant, huwag ninyo akong arestuin, sabihin ninyo, ako mismo pupunta sa inyo, haharapin ko, provided dito sa ating bansa at hindi sa korte na kung saan ang mga taga-usig at lilitis sa kanila or sa kanya ay isang banyaga. So hindi po siya tumakas. Kanya po, naririto tayo ngayon, ang ating tema ay Bring Tatay Digong Home.
Yan po ang sigaw ng maraming Pilipino. Simula pa lamang nung pumutok yung balita na siya ay inaaresto at dadalhin nga po sa the Netherlands, diyan sa The Hague, at haharap sa isang trial sa harapan ng mga banyagang taga-usig at banyagang maestrado. Wala pong jurisdiction talaga, bukas ang ating korte. Bukas ang ating korte at may kakayahan, magagaling ang ating mga huwes, magagaling ang ating mga maestrado, magagaling ang ating mga prosecutors o taga-usig. At hindi kinakailangan dalhin. Ang nakakalungkot, yung taong mahal ng mga Pilipino, yung taong tinuring na tatay ng higit na nakararaming Pilipino dahil ginawa niyang ligtas ang lansangan ng kanyang panguluhan. Hinabol niya yung mga drug lords, drug syndicates, drug traders para ho makatulog tayo ng mahimbing sa ating mga pamamahay, para po makalakad tayo ng ligtas sa mga lansangan, para ho mabawasan yung banta sa ating mga anak at kabataan na baka malulong sa pinagbabawal na droga. Yun po ang ibinigay ng gobyerno diyan sa ICC. Hindi po siya binigyan ng karapatan na harapin ang kaso dito sa Pilipinas. So ulitin ko, bukas po yung korte natin dito sa Pilipinas, lahat ng baitang, lahat ng antas. At yung sinasabi nga na meron daw in effect pa rin yung Rome Statute at tayo nga raw po ay bagamat tayo nag-withdraw as party signatory at bahagi ng ICC na yan, yung mga nasaklaw daw nung hindi pa tayo nag-withdraw ay may jurisdiction ng ICC. Assuming for the sake of argument na may jurisdiction ng ICC and they are invoking the Rome Statute, o di gamitin din natin yung sinasabi nga namin nung Tuesday pa lamang, yung yung Article 59. Kung sinasabi ninyo na may jurisdiction ng ICC, under Article 59 mga kababayan, ang batas na ginagamit nila kung bakit daw po may jurisdiction ng ICC, dapat pakitaan ng arrest warrant or warrant of arrest yung taong nakapangalan o tinutukoy nung gagawing pag-aresto. At pagka na pinakita na sa kanya, ang unang-unang gagawin po nung host state o yung Pilipinas kung saan sinerve yung warrant, dalhin po yung arestado sa jurisdiction ng isang competent judicial authority. Dapat po dalhin sa korte. Korte po yun judicial authority ang nakalagay Competent judicial authority. Hindi po sa piskalya. Ang nakalagay po sa Article 59, dalhin ninyo yung inyong aarestuhin o yung inaresto sa isang competent judicial authority. Hindi malinaw kung anong ranggo ng competent judicial authority. Ito ba ay MTC? Ito ba ay RTC? Ito ba ay Court of Appeals? Ito ba ay Supreme Court na agad sapagkat ICC ang nag-issue ng warrant? Anyway, siguro for practicality, baka sabihin sa RTC. O RTC ng ano? O doon kasi nerve sa Pasay, sa RTC ba ng Pasay? O saang RTC? Doon ba sa Regional Trial Court na kung saan ay naganap yung sinasabing mga murder or murders? Iba't ibang bahagi ng Pilipinas yan. So yun po yung mga dapat munang in-establish. At bukod po doon, ang dapat pong gawin kasi ng competent judicial authority ay to establish three things. Number one, yung tao bang inaresto is one and the same sa taong nakapangalan o pinangalanan doon sa warrant of arrest na in-issue ng International Criminal Court. Pangalawa, yung taong arestado, siya pa ay dumaan sa tamang proseso. Dumaan ba siya sa tamang proseso? Ano yung tamang proseso? Unang-una, basahan